Mga kababayan, kahapon po pumutok po yung balita na may mahigit 13 billion na halaga ng shabu ang nasabat or nahuli po ng ating mga otoridad, no? At maraming Pilipino ang natuwa sa balitang ito dahil imagine kung yung ganang kalaking halaga ng illegal na droga or shabu ay mapupunta sa market, no, or makakalusot sa otoridad at mabebenta sa market. Imagine kung gaano karaming buhay ng tao ang masisira niyan. So, maraming tao ang natuwa sa balitang yan dahil ika nila noon, nakakalusot po ang malalaking halaga ng droga. Kung matatandaan niyo po, may mga malalaking halaga ng droga na nakakalusot sa custom, pero may mga nahuhuli din naman at talagang napipigilang kumalat o mabenta sa market, no? So, ito po ay kinutuwa ng maraming Pilipino, no? Again, imagine kung yan po ay nakalusot sa mga otoridad at nabenta sa market, sa mga Pilipino, no? Maraming buhay ang masisira, maraming tao ang malululong, no, o maa-addict. At yung mga addict maaaring gumawa ng krimen or gumawa ng mga bagay na illegal para lamang makabili ng drogang iyan. Kung nakalusot po yan sa mga otoridad at napunta sa merkado. So, magandang balita yan, ano? At marami pong naka-appreciate dyan. Dahil bukod sa napigilan po ang pagbebenta niyan, maraming natuwa dahil wala pong namatay at wala pong inosenteng nadamay, ano? At nahuli po yung di umano'y driver nung van, no? Actually, ngayon nga po, kung makikita natin yung mga vlogs ng mga influencers, no, ng mga vlogger, revealed na po ang identity nung driver na iyon at pati yung kanyang background. Pero, habang may mga Pilipino na natutuwa patungkol sa balitang yan, meron din naman pong grupo or may mga Pilipino na tila hindi natutuwa at naghihinala po sa balitang yan. May mga nababasa ako at napapanood akong mga vlogs, no, mula sa grupong ito na sinasabi nila na tila ito'y scripted or staged, no, at hindi talaga kapanipaniwala. Panoorin po natin ang video niya, ang kanyang binahagi, no. Alam naman po natin na siya po ay isang DDS. Pakinggan po natin yung sasabihin niya patungkol po sa balitang yan. Eto na po. Nakakatawa mga Lods kasi proud na proud sila, no, na ang laki daw ng achievement na nangyari, no, sa pag-confiscate ng 13 billion worth of shabu. Pero alam nyo mga Lods, tingnan nyo ang reaksyon ng mga tao. Diba? Tingnan nyo ang reaksyon ng mga tao. Talagang good job mga Pilipino. Ay nako, tingnan nyo yung mga comment section, no? Tingnan nyo yung mga reaction, comments ng mga tao. Diba? Nakakatuwa lang na talagang gising na ang karamihan sa atin at hindi na nagpapaniwala. Kasi biruin mo, sino ba ang maniniwala dun sa totoo lang? Unang-una pa lang, di ba? Sinusulsulan nyo na yung pulis na in-interview. Pangalawa, parang hindi alam ng pulis kung ano sasabihin. Pangatlo, parang takot na takot ang pulis sa sasabihin niya, baka magkamali siya. Pang-apat, 13 billion, ilagay mo lang sa loob ng isang van. Pang-lima, grabe guys, nakasupot lang ang shabu. Sa iba yan, di ba? Sa mga nakikita natin sa news, di ba? Nilalagay pa nga nila sa teddy bear, kung saan-saan pa nga yan nila nilalagay para hindi mahalata. Pero ngayon, sa plastic lang talaga, ilalagay mo, grabe. At pang-anim, bakit ka dadaan sa may checkpoint kung alam mo sa sarili mong 13 billion na shabu ang dala mo? Ay, nako. Sige pa, no? Simulat sa pool pa lang, tandaan nyo mga Lods. Simula pa lang, ang anak nga ng Department of Justice, Secretary na si Rimulya, nasangkot nga agad sa droga ang kanyang anak. Doon pa lang mga Lods. Actually mga Lods, saan ako nag-start maghinala na medyo there's something wrong sa administrasyon na to? Doon! Yung nasangkot ang anak ni Rimulya sa drugs. Doon pa lang guys. Doon pa lang mga Lods. Talagang medyo kailangan imulat na natin yung mga mata natin kasi hindi na tama. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ganda leche-leche. People's Initiative, minumudmudan ng pera at ayuda ang mga tao para sa pirma. PCSO na every week, every other day may nananalo. Grabing korupsyon. Imagine mo, 500 billion unprogrammed. Pinalusot sa kamara. May isiningit pa. Para saan? Para daw sa ayuda. Kaya abang-abang lang tayo mga Lods, no? Hintayin natin ang mga susunod na mangyayari. Kaya mga Lods, tama lang din yung ginawa ni Tatay Digong. Kasi kung hindi nagsasalita si Tatay Digong, kung hindi nagsasalita ang mga Duterte, patuloy tayong uto-uto
At patuloy tayong magbubulag-bulagan sa mga nangyayari. Buti na lang andyan si Tatay Digong, di ba? Buti na lang andyan si Tatay Digong na mas nakakaalam sa mga nangyayari right now. Kaya kahit anong sabihin nyo kay Tatay Digong, kahit sabihin nyo pa ng kung ano-ano, buti pa si Tatay Digong concern sa mga Pilipino. Yung iba, bulag-bulagan na, uto-uto pa. Ayun mga kababayan, napakinggan po natin ano. So malinaw naman na tila hindi po siya makapaniwala dun sa balitang yon, na hindi siya makapaniwala dun sa mga nangyari dun sa balitang napanood niya. Habang pinapanood niya yung pulis yata yun ano, na nagbibigay ng statement dun sa parang press con or pahayag sa media. So hindi lang siya ang nakaringgan ko niyan. Marami po sila ang tila nagsasabi, pati sa mga comment section, tila nagsasabi na ito'y stage, scripted, ano? At rinig naman po natin na nagtataka siya bakit kailangan pang pumunta ng Pangulo doon sa pangyayaring yon. Well, bilang opinion, no, reaction doon sa sinabi niya, malaking balita po kasi yan at isang malaking achievement nga yan para sa bansa natin. So, kinakailangan talaga na ito ay makita, no, ng Pangulo ng personal. In my opinion, wala namang masama doon. Sa pagkakaalala ko, ang dating Pangulong Duterte ay pumupunta din kapag may mga ganyang big time operation na naging tagumpay ng otoridad o ng bansa natin. Pumupunta rin po ang Pangulong Duterte noon. And I think yung mga nagdaang Pangulo rin, ano, kapag merong malaking achievement ang ating kapulisan, ang ating kasundaluhan, pumupunta po ang Pangulo para makita ang presensya nila doon. Dahil nga naman, ito ay malaking tagumpay para sa bansa. So wala akong nakikitang masama kung pumunta ang Pangulong Marcos Jr. sa pangyayaring iyon. Ano? Ang hindi ko lang maintindihan, bakit hindi sila makapaniwala? At bakit parang sinasabi ng iba na ito ay stage scripted, no? Meron pong isang vlogger, kilalang vlogger ng mga DDS na may pangalan na siya at marami siyang followers na nag-reveal ng identity nung van driver. Na-reveal niya yung identity nung van driver, no? Tila naging isa siyang investigative vlogger, no? Kung may mga investigative journalist, tila naging isang investigative vlogger siya. Pinakita niya yung picture ng van driver at pati yung background nito. Di umano'y yung van driver, nung van na nagdala noong 13.3 bilyong halaga ng shabu, no? Paki-double check na lang yung figure. Yun po kasi natatandaan ko. Di umano'y dating parte ng US Army na ngayon ay isa ng CrossFit trainer. Ayun po ang nireveal niya. At pinakita niya yung picture. So in other words, tila pinapalabas ng mga vlogger na ito or ng kampo nila or yung grupo na yun, ano, na tila hindi kapani-paniwala yung pangyayaring hulihan na iyon. Dahil sa background nga po nung tao, nung nag-drive, mukhang hindi naman siya talaga driver at hindi siya yung tipo na tatanggap ng maliit na halaga para bayaran lamang, no, para mag-drive ng isang van, mag-transport ng produkto or ng, kontrabando, no? So, maraming speculation, suspicious na pinapalabas or sinasabi ang mga taong ito. At tila mapapaisip ka talaga, no? Kasi nga, chinek nila yung background, dating parte ng US Army, at ngayon ay CrossFit trainer na. Di umano. Pero kung totoo man yon, ano pong sa palagay niyo mga kababayan, no? Marami kasing nagsasabi na tila hindi legit yung operation, na ito'y stage lamang or palabas lamang. Sarsuela, kumbaga. Para sa akin, let's give credit when credit is due. Malaking halaga po yan ng kontrabando na napigilang kumalat sa market. That's good news, that's good job, no? Sa ngayon, hindi pa natin masasabi na legit or totoo yung findings ng mga grupong nagsasabi, ng mga taong nagsasabi na stage lang yan or scripted. Dahil kailangan pa rin nilang patunayan yan, no? Maaring yes, totoo. Siguro nga, naging parte ng US Army yung driver na yon at ngayon ay isang CrossFit trainer na. So, maaring nag-disguise siya as driver, maaring parte siya talaga nung trading. Hindi po ba, no? Parang sinabi lang niya na, ay, driver lang ako niyan, nautusan lang, ganito ganyan, para siguro makalusot or mapababa ang sentensya kung sakaling mahatulan siya, no? May nagsasabi din na yung driver na yon, kasi chinek na nila yung Facebook account, may mga nagsasabi na dine-activate yung Facebook account ng driver the day before or bago siya mahuli, no? So talagang mapapaisip ka. Yung background ng driver, yung mga body language at naging behavior nung ini-interview ng media, no? Yung otoridad, yung representative ng authority na ini-interview ng media, ay naiintriga po ng mga grupo na hindi naniniwala at nagsasabing ito po ay scripted lamang or stage lamang. So mga kababayan, ako ngayon I choose to
appreciate na napigilan ang malaking halaga or ang napakaraming shabu na mapunta sa market. Ibig sabihin niyan, maraming Pilipino ang naligtas, no, na malulong sa droga at gumawa ng masama. Maraming Pilipino, maraming buhay ang naligtas. Yan po sa ngayon ang gusto kong i-appreciate. Well, karapatan ng mga tao na magsuspecha at maniwala sa gusto nilang paniwalaan. Kung ayaw nilang paniwalaan na ito'y legit, no, at gusto nila isipin na ito'y scripted lamang or palabas, karapatan nila yan. Pero kailangan nilang patunayan yan, dahil sooner or later, eventually, malalaman po natin ang totoo. At sana talaga malaman natin ang totoo. Sana lang, hindi nila ito ginagawa, hindi nila hinahaluan ng intriga, sana lang, hindi nila ito hinahaluan ng intriga dahil hindi nila matanggap na naging maayos ang operasyon, walang nadamay na inosente, walang namatay, at napigilan ang napakalaking halaga ng shabu na mapunta sa mga Pilipino. Sana lang hindi ito inggit, no? Dahil yung tao or administrasyon na nakagawa nito ay hindi nila sinusuportahan. Sana hindi ganun. Kaya sinasabi ko mga kababayan, I choose to appreciate what's good, no? Kung ano yung good news na ito'y hindi na mapupunta sa mga Pilipino at hindi na makakadulot ng masama sa buhay nating mga Pilipino. I choose to appreciate that. Uulitin ko po, sana lang yung mga taong nang iintriga at ayaw maniwala, no, sa pangyayaring yan, ayaw i-appreciate yung nangyaring achievement na yan, yung good news na yan, sana lang hindi nyo yung ginagawa dahil naiinggit kayo or hindi nyo matanggap na na-achieve ito ng taong hindi nyo na sinusuportahan, ng taong tinalikuran nyo na, no? Kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa balitang ito at dun sa pangintriga at suspecha ng ibang tao? Ano pong masasabi nyo? Ilagay nyo po sa comment section below. At huwag niyong kalimutang i-like ang ating video. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.